Ang ventosa, o tinatawag ding cupping therapy, ay isang sinaunang pamamaraan ng panggagamot na matagal nang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas, China, Gitnang Silangan, at Europa. Sa kabila ng pag-usbong ng makabagong medisina, nananatili ang ventosa bilang isa sa mga pinakapopular na alternatibong paraan ng pagpapaginhawa at pagpapabuti ng kalusugan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pinagmulan, proseso, mga benepisyo, at mga bagay na dapat tandaan tungkol sa ventosa, kasama na rin ang karaniwang kasabay nitong scraping o gouache. Sa simula, ang ventosa ay isinagawa upang mapabuti ang daloy ng dugo, alisin ang mga lamig o bara sa katawan, at maibsan ang sakit ng kalamnan. Nakabatay ito sa paniniwala na ang ating katawan ay binubuo ng enerhiya na kailangang damaloy ng malaya, at kapag may mga hadlang, maaaring magdulot ito ng iba't ibang karamdaman. Ang cupping ay naglalagay ng mga tasa, kadalasan ay gawa sa salamin, bamboo, o plastic, sa balat, at gumagamit ng vacuum o init upang likhain ang suction effect. Ang proseso ng ventosa ay nagsisimula sa paglilinis ng balat sa bahagi ng katawan na gagamutin. Karaniwan, ito ay ginagawa sa likod, balikat, o minsan sa mga binti. Pinapainit ang tasa gamit ang apoy, kadalasan ay isang cotton ball na binasa ng alkohol, at pagkatapos ay mabilis na inilalagay sa loob ng tasa. Kapag nawala ang apoy, nagiging vacuum ang loob ng tasa, kaya hinihigop nito ang balat at kalamnan papaloob. Sa mga modernong bersyon, may mga tasa na may built-in na vacuum pump, na mas kontrolado ang pressure at mas ligtas gamitin. Sa sandaling nakakabit na ang mga tasa, nararamdaman ng pasyente ang banayad na paghigop sa balat, na maaaring magtagal ng 5 hanggang 15 minuto. Habang nasa proseso ito, nagsisimulang damaloy ang dugo sa bahagi ng katawan na may tasa, at natutulungan nitong ma-relax ang mga kalamnan, mabawasan ang pamamaga, at mapabilis ang paggaling ng tissue. Pagkatapos tanggalin ang tasa, makikita ang pabilog na marka na kulay pula o purplish, na normal lamang at mawawala rin sa loob ng ilang araw. Kasabay ng ventosa, madalas ding isinagawa ang scraping, o gouache. Ang gouache ay gumagamit ng isang flat na kasangkapan, kadalasan ay gawa sa jade, horn, o plastic, na ipinapahid at kinakaskes sa balat. Layunin nitong alisin ang mga bara sa daloy ng dugo, palakasin ang sirkulasyon, at bawasan ang kirot ng kalamnan. Sa pagsasagawa ng gouache, nilalagyan muna ng langis ang balat upang hindi ito masaktan sa pagkiskes ng kasangkapan. Ang therapist ay magaan ngunit paulit-ulit na kinakaskes ang balat, kadalasan ay sumusunod sa mga linya ng kalamnan o acupuncture meridians. Ang ventosa at scraping ay pareho ang hangarin, ang mapabuti ang daloy ng dugo, alisin ang toxins, at mapabilis ang paggaling ng katawan. Sa tradisyonal na pananaw, tinutulungan itong balansehin ang yin at yang ng katawan, at alisin ang lamig o init na nagdudulot ng sakit. Sa makabagong agham, ipinaliwanag ng mga eksperto na ang suction ng cupping ay nakakatulong upang buksan ang capillaries, magdala ng sariwang dugo sa mga nasirang kalamnan, at bawasan ang pamamaga. Samantalang ang scraping naman ay nagdudulot ng microtrauma sa balat, na nag-uudyok sa katawan upang magpadala ng healing response. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit sumasailalim ang mga tao sa ventosa ay ang pananakit ng likod, balikat, at leeg. Marami ring gumagamit nito upang maibsan ang stress, pagod, at minsan ay upang mapabuti ang kondisyon ng balat. Sa mga atleta, ginagamit ang ventosa upang mapabilis ang recovery ng kalamnan matapos ang matinding ehersisyo. Sa China at Korea, karaniwan itong bahagi ng regular na wellness routine, samantalang sa Pilipinas, ito ay kadalasang ginagawa tuwing may pasma, lamig, o pananakit ng katawan na hindi matanggal ng masahe. Huwag kalimutan na ang ventosa ay hindi pamalit sa medisina, lalo na kung may malubhang karamdaman. Mahalagang kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung may sakit sa dugo, balat, o iba pang malubhang kondisyon. May mga taong hindi angkop sa ventosa, tulad ng mga may diabetes, hemophilia, o open wounds, dahil maaaring magdulot ito ng komplikasyon. Dapat ding tiyakin na ang gagawa ng ventosa ay may sapat na kaalaman at sumusunod sa tamang hygiene standards upang maiwasan ang impeksyon. Ang ventosa ay may mga benepisyo na patuloy na kinikilala ng mga gumagamit nito. Una,
Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, na mahalaga upang maibsan ang pamamaga at mapabilis ang natural na paggaling ng katawan. Pangalawa, nakakatulong ito sa pag-relax ng kalamnan, lalo na kung may muscle tension o spasms. Pangatlo, may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong din ito sa pag-reduce ng stress at anxiety, dahil sa relaxing effect ng therapy. At pang-apat, may mga nagsasabing nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kondisyon ng balat, pag-alis ng toxins, at pag-stimulate ng immune system. Para sa mga nagnanais sumubok ng ventosa, huwag mag-alala kung makakita ng mga bilog na marka sa balat matapos ang session. Ito ay normal at bahagi ng proseso. Ang mga marka ay karaniwang nawawala sa loob ng ilang araw, ngunit maaaring magtagal ng hanggang 1 linggo depende sa sensitivity ng balat. Maaaring maranasan ang banayad na pananakit o pamumula, ngunit ito ay pansamantala lamang. Iwasan ang pagligo ng malamig na tubig o paglalagay ng pressure sa bahagi ng katawan na nilapatan ng ventosa upang maiwasan ang discomfort. Ang kasaysayan ng ventosa ay mahaba at masalimuot. Sa sinaunang Tsina, itinuturing itong bahagi ng acupuncture at herbal medicine. Sa gitnang silangan, ginagamit ito bilang hajama, na may kasamang maliit na paghiwa sa balat upang ilabas ang dugo. Sa Europa, naging bahagi ito ng mga folk remedy, samantalang sa Pilipinas, nakatali ito sa mga tradisyong hilit at albularyo. Sa kabila ng mga pagkakaiba-iba ng pamamaraan, iisa ang layunin, ang mapabuti ang kalusugan at magbigay ginhawa sa katawan. Ngayon, unti-unti nang tinatanggap ng mas maraming tao ang ventosa bilang bahagi ng holistic wellness. Marami ang nagbubukas ng mga spa at wellness centers na nag-aalok ng ventosa, gua-sha, at iba pang alternatibong therapy. Kasabay ng pag-usbong ng interes sa natural at integrative medicine, mas nagiging bukas ang isip ng mga tao sa pag-eeksperimento ng iba't ibang paraan ng pagpapagaling. Ang ventosa at scraping ay hindi magic cure, kundi isang paraan upang tulungang mapabuti ang kalagayan ng katawan. Sa tamang kaalaman, pag-iingat, at gabay, maaari itong maging kapaki-pakinabang na bahagi ng iyong wellness journey. Tandaan, ang pinakamahalagang aspeto ng kalusugan ay ang balanse ng katawan, isip, at damdamin. Kung nararamdaman mong kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong kalusugan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa eksperto. Sa pagtatapos ng ating talakayan, mahalaga ang pag-unawa sa mga alternatibong paraan ng pagpapagaling gaya ng ventosa. Bagamat hindi ito pamalit sa medikal na paggamot, maaari itong magbigay ng dagdag na ginhawa, relaxation, at suporta sa pangkabuoang kalusugan. Kung ikaw ay magpapasailalim sa ventosa, siguraduhin ito ay ligtas, malinis, at isinasagawa ng isang bihasa at mapagkakatiwalaang therapist. Sa mundo ng makabagong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagbabalik sa mga sinaunang tradisyon na nagbibigay halaga sa kabuuan ng kalusugan, hindi lamang sa katawan, kundi sa isip at espiritu. Ang ventosa at scraping ay paalala na minsan, ang kasagutan sa ating mga pangangailangan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa kamay ng taong may malasakit, at sa tradisyong naglalayong magbigay ginhawa. Sa susunod na pagkakataon, kung ikaw ay makaramdam ng pagod, pananakit ng katawan, o stress, subukan mong pag-isipan ang ventosa, isang alternatibong daan tungo sa mas malusog at mas masiglang pamumuhay.